Good evening sa ating lahat. At kasalukuyan po tayong nag-aaral sa oras na ito. No? At marami pong pagkakataon sa ating pag-aaral, particularly po sa tinatawag na sovereign grace at pre-grace. Dalawa po kasi yan eh. No? Ang sovereign grace, ang kanilang paniniwala, at actually marami yan sa Facebook, makikita naman natin. Ang nakikita ko dyan at ang teaching nila, kasi matagal naman yan, hindi lang naman yung bago, matagal na yan. Ang kanilang tinuturo sa tinatawag na sovereign grace, na ang Panginoon ang nagpasya ayon sa kanyang sariling kapasya, sa kanyang sariling pleasure, na ang tao ay walang kakayahang manampalataya. Kaya ang Diyos namili siya ng kung sino man yung gusto niya ayon sa kanyang kasiyahan, sapagkat siya ay isang Diyos, sovereign God. Okay? So, dahil nga ang tao ay nalaglag sa kasalanan at ang tao ay patay sa kasalanan, wala itong kakayahang sumampalataya. Okay? So, ibig sabihin, kahit makarinig pa siya ng salita ng Diyos, dahil siya ay patay, hindi siya makakarinig. Parang aso, bigyan mo ng pagkain, kung ang aso ay patay, hindi siya magkakaroon ng desire doon sa pagkain. Ganon din sa spiritual, dahil ang tao ay patay, dahil kay Adam, siya ay patay, kahit anong pangangaral mo ng salita ng Panginoon, ng Diyos, ay hindi ito pwedeng sumampalataya kasi wala siyang kapasidad sa pagsampalataya sapagkat siya ay patay spiritual. Okay? So, ibig sabihin, ang doktrina ng sovereign grace, ibig sabihin, pumili ang Diyos, okay? At sa kanyang pagpili, binigay niya ng buhay, at pagkatapos, pag may buhay na, meron na siyang kapasidad para sumampalataya. Okay, meron na siyang will to listen. Meron na siyang will to follow God. Okay, so ganun yung doktrina ng sovereign grace. At parehas namang grace yan, ano? Pag sinabing sovereign grace, kumbaga, ang tao wala siyang part doon sa kaligtasan. Ganon din naman ang pre-grace. Pag sinabi naman pre-grace, sumampalataya, kaya binigyan ng buhay. So, ibig sabihin, nung narinig at pumasok sa puso ng isang tao, ang estandang pre-grace ay nung sumampalataya ay nag-decide na manampalataya sa Panginoon at nagkaroon ng buhay. Yun naman po ang tinatawag na pre-grace. So, ang dalawang doktrinang ito ay parehas naman pong by grace alone. Ano? Ibig sabihin, ang kaligtasan ng tao ay wala tayong part sa kaligtasan natin. No? Ito ay tangi lamang sa biyaya, kaya nga tinawag na grace. Ano? Pero kung titingnan natin ang sovereign grace, ang kanilang stand na sumampalataya muna, o binigyan muna ng buhay bago sumampalataya, yun yung gusto nating linawin. Okay? Linawin natin yon. Okay. Totoo ba na ang isang taong patay, spiritual, ay walang kakayahan makarinig? Okay? So, para maintindihan natin yan, babalik tayo doon sa pinaka-event na kung saan tinasabi na ang tao ay nalaglag sa pagkakasala, kaya ang tao ay namatay. Okay, so pupunta tayo doon sa Genesis chapter 3. Okay, siguro dahil wala naman tayong hindi tayo masyadong tools dito para makapag-edit.
At alam na alam nyo naman po ito, itong mga verses na ito na aking i-quote. No? So, chapter 3, makikita natin doon yung fall of man. Okay, nung sabi ng serpent doon sa woman, okay, so, na kainin, ano? Sapagkat pag kinain, sila ay parang magiging Diyos. So, ano ginawa ng woman? Okay, ginawa ng woman, siya ay pumitas at kumain. At pagkatapos ay shinare niya sa kanyang asawa na si Adam. Okay, so ano nangyari nung sila ay kumain? Nakita nila na sila ay hubad. Okay, ibig sabihin na nabuksan yung kanilang mata sa tama at mali. So yun naman kasi yung consequences noon eh. At dahil doon, sabi ng Panginoon, once na yun ay kanilang kinain, sila ay mamamatay. At we believe na sila ay namatay spiritually nung time na yun. Ngayon ganito, totoo ba na hindi sila nakakarinig dahil sila ay patay spiritual? Hindi nila maririnig ang tinig ng Diyos. So makikita natin dito sa pinaka-pundasyonan to ng ating pinag-uusapan na mali na sabihin na ang tao ay hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang katotohanan nga niyan, nung sila ay nakita nilang sila ay hubad, ang ginawa nila ay kumuha sila ng panakip sa kanilang hubad na katawan. At nung sila ay nagtakip at narinig nila ang Panginoon, ang Diyos na parating, ang sabi ng Panginoon, Adam, Adam, where art thou? Diba? Ano ginawa ng tao? Diba sila ay nagtago doon sa mga puno? Bakit? Natakot sila eh. Bakit sila natakot? Kasi narinig nila ang Diyos. Okay? So, sabi doon, sumagot si Adam, Panginoon, naririto po kami. Naririto sapagkat kami po'y nagtatago, sapagkat kami po'y natatakot sa inyo, at kami po'y hubad. Okay? So nakita doon ng Panginoon, nakikipag-usap ang Diyos sa tao na kanya nilikha na patay na kasi na-fall na sila sa kasalanan nung time na ito. Sino nagsabi sa inyo na hubad kayo? Kinain nyo ba ang bunga na pinag-uutos ko na huwag kainin? So makikita natin talaga dito na ang taong namatay dahil sa pagkakasala ay may kapasidad pa rin na makarinig sa salita ng Panginoon. In fact, nag-uusap nga sila eh. Hindi totoo na ang taong namatay sa kasalanan ay wala ng kapasidad to hear the Word of God. Amen? So makikita po natin din yun na malinaw na ang tao kahit nang siya ay nagkasala, namatay na sa pagkakasala, naihiwalay sa Diyos, nakita niya ang tama at mali, may kapasidad pa rin siya. In fact, siya pa nga ay nag-reason eh. Ang sabi niya, ito po kasi yung babaeng ibinigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng prutas. At yung babae naman, sabi hindi po, yung serpent po kasi tinukso niya ako, kaya ako po ay nagkaganon. So makikita po natin na hindi totoo yung sinasabi na walang kapasidad ang tao na makarinig ng salita ng Panginoon dahil siya ay patay. Okay? So sa puntong ito makikita natin na mali yung tinatawag ng yung mga tinuturo ng sovereign grace na walang kapasidad para sa sumampalataya sapagkat hindi nila marinig. Okay? Hindi papasok sa kanilang puso yung salita ng Panginoon kasi this very moment na sila ay nagkasala, nakakausap nila ang Panginoon. In fact, doon pa nga sa time na yun ay nagkaroon na ng prophecy ang Panginoon na sa seed ng woman na ito ay lalabas yung pupuksa doon sa serpent. Okay? So, mali po yung tinatawag nila ng sovereign na walang kapasidad sumampalataya ang isang taong patay sa pagkakasala. At in fact, makikita rin natin yan sa John chapter. Okay, so tulungan niyo akong maghanap, no? Wala kasi akong dito. Okay. Hindi ko ma-view dito sa dito sa John chapter 3. Okay, sana makita ko. Okay. John chapter 3. Hanapin natin. Mahaba ng video. Hindi ako nagkakamali. John chapter 3 verse number okay, then chapter 5, brother.
Okay, John chapter 5, verse 39. Okay, sa 39. Sige po. So, sabi dito, ito, malinaw to. Okay, saan yan? Wala. Sabi dito, ang sinasabi dito, tingnan nyo siguro, tingnan nyo na lang sa mga Bible. Sabi doon, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. So sabi ng Panginoon, sinasayasat nyo ang kasulatan sapagkat nag-iisip kayo na doon ay may buhay na walang hanggan. And they are they which testify of me. At yun naman ay nagte-testify sa akin. Sa verse number 40, ito sabi, and ye will not come to me that ye might have life. So, ang Panginoon, sabi doon, hindi kayo sumasampalataya sa akin, hindi kayo sumusunod sa akin, para kayo ay magkaroon ng buhay. So, ibig sabihin dito, mali yung doktrina ng sovereign grace na binigyan muna ng buhay ang isang taong patay at pagkatapos siya ay nagkaroon ng will or naging willing to listen. Kasi kung titingnan nyo dito, sabi dito, and ye will not come to me that he might have life. Ibig sabihin, yung mga taong unbeliever na kausap ng Panginoon dito, sabi dito, hindi kasi kayo willing na sumunod sa akin para kayo ay magkaroon ng buhay. Okay, kung titingnan natin, very detailed ito, napakalinaw po nito na ibig sabihin, yung willingness muna na sumampalataya sa Panginoon ang mauuna bago ka magkaroon ng life. Okay? So, ibig sabihin kahit ang isang taong hindi mananampalataya o patay spiritually, ay meron silang will to come to the Lord that ye may have life. Okay? So, mali po yun na ang Panginoon, namili siya nang bibigyan ng buhay para itong bibigyan niya ng buhay ay magkaroon ng kapasidad na sumampalataya. Mali po yun. So ano ang sinasabi ng Panginoon? Dito nga po sa John chapter 5 verse 40, di ba? Sabi doon, and ye will not come to me that ye might have life. Ang ibig sabihin, sa isang tao, kailangan mo nang maging willing to come to Jesus, to believe on Jesus, that he may have life. Okay? So, sa puntong ito, makikita natin na mas pipili natin yung, or mas lamang yung free grace. Okay? Kung pag-uusapan natin ang dalawang doktrinang ito. Ganon din naman, sa aking patotoo, no? Sa aking patotoo, ako bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ako muna ay sumampalataya, no? Isang gabi, mayroong nag-witness sa akin, sinare niya sa akin ng Panginoon, at nagkaroon ako ng willingness to listen about Jesus, at nasabi ng Bible, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. So malinaw din naman yan. Yan kahit doon sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. So, ibig sabihin, nauuna lagi muna yung willingness to listen. Yung will ng tao na nauuna lagi yun. Hindi po pwede na ang Diyos mamimili kung sino ang bibigyan niya ng buhay at pagkatapos siya rin sasampalataya. So, wala pong ganong doktrina ang Biblia. So, yun lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. At nawa ito po ay nagkaroon ng kaliwanagan sa ating pong lahat o kung sino man yung maaabot ng video ito. Maraming salamat po.